Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Arlene. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlene. I'm 30 years old. 2 taon pa lamang ako nung iwan ako ng nanay ko sa nooy babaero kong ama. Ang sabi nila, hindi daw niya kinaya kaya't umalis siya. Makalipas ang 1 taon, namatay naman sa aksidente ang aking ama, Kathy. Siya ang naiwan ako sa pangangalaga ng aking Tito Fred, kapatid ni Papa. Siya ang naging ama at ina ko hanggang dumating ang araw na ako'y makapag-asawa. Masaya naman kami ni Greg. Nagkaroon agad kami ng isang anak. 1 taon matapos ang aming kasal, Kathy. At siya po si Jeya, na ngayon ay 8 taong gulang na. Masayahing bata, pero nagbago ito nung madalas na niya kaming makitang nag-aaway ng kanyang amang si Greg. Sino na naman tong Leia na to, Greg? Leia? Sinong Leia? Pwede ba huwag ka na magmaang-maangan? Katrabaho ko lang yan eh. Kanina hindi kilala. Ngayon katrabaho na lang. Ano ba? Nagsisimula ka na naman bang mambabae, Greg? Hindi! Siyempre hindi! Ano ka ba naman, Arlene? Ano hindi? Puro harutan kayo ng Leia na to! Ma? Jeya, bakit nagising ka, anak? Akala ko po may away. Ang ingay po kasi. Anak, sorry. Sorry na ingayan ka ba? Opo, Mama. Halika nga dito, anak. Patutulugin ka ni Papa. Halika dito. Nag-uusap pa tayo, Greg. Itigil mo na nga yan, Arlene. Nakikita mo namang naistorbo yung bata eh. Hindi pa tayo tapos. Bahala ka nga dyan. Patutulugin ko na lang tong anak natin. Halika na, anak. Ang kapal na mukha ng Greg na yan. Napakawalang niya. Ang babae na naman, di na nahiya sa akin. Napakawalang konsensya. Hello, love? Hello, love mo mukha mo. Sino to? Ayun mo nga yung asawa ko, higad ka. Mahiya ka naman sa mga pinagkagagawa ninyo ni Greg. Pamilyadong tao ang hinahaliparot mo. Oras na malaman kung di pa kayo tumitigil. Hahantingin kita at hubaran kita sa kalsada. Naiintindihan mo? Kathy G, simula nung ikasal kami, 4 na beses ko nang nahuli na ng bababae si Greg. Oo, Kathy. Alam kong natatanghan na kayo sa akin. Hindi ko siya magawang iwan dahil I don't want history repeat itself. Nang babae ang ama ko at iniwan ako ng ina ko. Napakahirap lumaki na hindi buo ang pamilya, Kathy. Araw-araw akong naiinggit sa mga kakilala ko na may nanay at tatay. Hindi ko maiwasang isipin na siguro hindi magiging ganoon ang sitwasyon ko kung hindi ako iniwan ng aking ina. Ayoko matulad sa kanya. Hindi ko aabandonahin ang aking pamilya, Kathy. Pero ang paulit-ulit na pambababae ni Greg ay malaki ang nagiging epekto sa aming mag-ina. Lalo na po sa anak ko na si Jeya.
Jeya, bakit ka nakatulala? May problema ka ba? Teacher, nag-away na naman po si Mommy at Daddy. Ganun ba? Nalulungkot ka dahil doon. Opo, teacher. Ayoko po na nag-aaway sila. Ay naku Jeya ha, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ng mama at papa mo. Jeya, anak, halika na. Mami Arlene, pwede ko po ba kayong makausap? Yes ma'am, sige po. Pwede po bang paglaruin muna natin sa play area si Jeya? Sige po ma'am. Jeya, halika muna. Dito ka muna sa loob. Mag-uusap lang kami ni mama mo ha. Okay po, teacher. Mami, dito po tayo. Teacher, para saan po ba to? May nangyari po ba sa anak ko? About that, Mommy. Lately kasi, nagbago ang attitude ni Jeya. Madalas siyang napapaaway sa mga classmates niya, mainitin ang ulo niya at tahimik din siya. At saka, Mami, madalas kong mahuli na nakatulala lang. Kanina nga tinanong ko siya at nalaman kong... Pasensya na, Mami ha. Nasabi kasi ng bata na napapadalas daw ang away ninyong mag-asawa. Excuse me po ma'am ha. Hindi naman po porket sinabi ng bata totoo na. Pero Mami, hindi naman siguro magsisinungaling ang anak mo, hindi ba? Hindi sinungaling ang anak ko ma'am. Pero kung ano mang nangyayari sa loob ng bahay namin, I'm sorry to say this but it's none of your business. Mami, hindi ko naman ito binobrought up sa inyo para makachismis lang. I'd like to make you aware that whatever is going on inside your home is affecting your child. I can handle my family, ma'am. Excuse us, please. Kathy G, I felt offended. Parang pinanghihimasukan kasi ni Mrs. Castro ang buhay ko at wala siyang karapatan doon. Noon pa man ay hindi ko na kinailangan ng advice ng iba sa dapat kong gawin sa buhay ko. Lumaki akong ulila sa ama at iniwan ng ina. Hindi ako sanay na may nanghihimasok sa mga desisyon ko, Kathy. Kaya siguro offended ako sa tila pangengialam ni Mrs. Castro sa amin. Bulag ako sa dahilan niyang para sa anak ko ang panghihimasok niya. Dahil sa inis ko na siguro, or dahil sa inis ko sa teacher ng anak ko, ilang araw ko din siya, Kathy, hindi pinapasok. Habang tumatagal, Kathy, lalo kong naiinis kay Mrs. Castro. Kada maririnig ko ang pangalan niya sa GC ng mga magulang o kaya'y nababanggit ng anak ko na hinahanap siya ng teacher niya, parang kumukulo agad ang dugo ko. Pakiramdam ko kasi ay hinuhusgahan niya akong maging ina. Para bang kulang ang ginagawa ko para sa anak ko at kailangan pa niya akong pagsabihan kung papaano ko ito palalakihin. Kaya kahit pilit akong kinakausap ng anak ko tungkol sa klase niya, umiiwas ako, Kathy, sa usapan. Lalo na kung tungkol sa teacher niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang sobra-sobra ang concern kumpara sa ibang guro. Bakit tulog pa si Jeya? Wala pa rin ba siyang pasok? Bala ko sana siyang ilipat ng school. No? Ilipat? Bakit? Hindi ko nagustuhan yung pakikialam ng teacher niya Anong pakikialam? Inuusisan niya yung pag-aaway natin sa anak mo. Ha? Paano nakarating sa kanya yun?
Tao po? Tao po? Sino naman yun? Hindi ko alam. Buksan mo na nga. Taka lang. Sino sila? Ay, magandang umaga ho. Kayo ho ba si Mr. Santos? Opo. Ano po bang kailangan nila? Ako po si Mrs. Castro. Teacher po ako ni Jeya. Ma'am, tuloy po kayo. Greg, sino ba yan? Magandang umaga rin po sa inyo, Mrs. Santos. Ma'am, ano pong kailangan nila? Ilang araw na kasing wala sa klase si Jeya. Kumusta na po ba yung bata, ma'am? Ma'am, mawalang galang na po ha. Hindi ko ho kasi nagustuhan yung tono nyo. Maayos ang anak ko dito sa pamamahay ko. Mrs., huwag niyo hong masamain ang concern ko sa bata. Bilang pangalawang ina niya, gusto lang ho naming alamin ang kalagayan niya. Pasensya na po, ma'am ha. Ako lang ho ang ina ng anak ko. Hindi ko na rin po papapasukin si Jeya at ililipat ko na po siya ng school. Arlene, huminahon ka muna. Wala naman akong nakikitang masama sa sinasabi ni Ma'am eh. Greg, wag ka nga mangialam dito. Mrs., tama ho ang mister ninyo. Huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng mahinahon dahil para naman to sa bata. Mawalang galang na rin ho, ma'am ha. Marami pa po kaming gagawin. Makakaalis na po kayo. Hello? Tito? Arling? Oh, ba't napatawag ka? Tito, gusto ko lang po sanang ipatanong kung pwede pa ba mag-enroll sa school na malapit sa inyo? Bakit? Malayo ito sa inyo. Ano bang nangyari sa pinapasukan niya ngayon? Tito, nagka-problema kasi kami dun sa teacher ni Jay Masyado kasing nangingialam sa buhay namin. Teka. Anong pakikialam ang tinutukoy mo? Abay, pinanghihimasukan ba naman yung buhay ng pamilya ko? Abay mali naman yan. Oo nga, Tito pasalamat siya at matanda na siya, hindi ko pinapatulan. Ako ang kakausap sa kanya. Dapat malaman niyang mali ang pakikialam sa ginagawa niya. Sino ba siya? Aba? Kaya ko na po yun, Tito. Huwag ka na mag-abala. Ay nako, hindi. Mahihirapan pa ang apo ko kapag lumipat siya. Dapat yung teacher na yan turuan ng leksyon. Oo nga, Tito Antayin mo ko bukas. Maaga akong pupunta. Siya. Sige na. At may pupuntahan pa ako. Kathy G, nagulat ako sa reaksyon ng Tito Fred ko. Nung araw na yon, parang pinagsisihan ko na tinawagan ko pa siya. Mas matapang pa siya sa matapang. Kaya siguro ako lumaking malakas ang loob dahil sa kanya. Kapag sinabi ni Tito Fred ay siguradong gagawin niya, Kathy. Kinabukasan nga ay maaga siyang dumating sa bahay. Agad niya akong niyaya para pumunta sa eskwelahan ni Jeya. Ayoko man, wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Pero bago pa kami makaalis, Kathy, isang katok ang di namin inaasahan na babago sa buhay namin. Magandang umaga ho. Tao po? Greg, may kumakatok. Pakibuksan nga at naliligo pa si Arlene. Opo, Tito. Sandali lang po. Sino po sila? Magandang umaga ho, Mr. Santos. Ma'am, kayo po pala. Tuloy po kayo. Tito, nandito yung teacher ni Jeya, si... Luisa? Fred? Magkakilala kayo, Tito? Anong ginagawa mo dito? Ngayon ka talaga magpapakita, Luisa? Fred, hindi ko alam na. Hindi mo alam na nandito ako? Para ano?
para madali mong mauto ang anak mo? Anak? Sino anak niya dito? Arlene? Ikaw ang... Ikaw ang... Matagal ka nang walang karapatan sa anak mo, Luisa. Teka, tita, ano po bang nangyayari? Tumahimik ka nga muna, Greg. Sagutin niyo nga ako. Ano ba nangyayari dito? Bakit kayo magkakilala? Sino bang anak niya dito? Sagutin niyo nga ako! Uminahon ka. Huwag kasabing mangialam dito, Greg! Anak, ako ito. Huwag mo siyang tawaging anak. Wala kang kwentang ina. Itinago mo siya sa akin, Fred! Nung itinago! Huwag kang maniniwala sa kanya, Arlene. Iniwang kanya. Yun ang totoo. Itinago mo siya sa akin, Fred. Pabalik-balik ako sa San Jose pero lagi kayong wala. Tuwing pupunta ako. Isang araw bigla na lang kayong nawala. Walang nakakaalam kung saan kayo pumunta dahil itinakas mo ang anak ko, Fred. Itinakas mo! Iniwan mo na siya, di ba? Bakit babalik ka pa? Kinukuha ko ang anak ko noon pero ayaw mong ibigay sa akin. Dahil wala kang kwentang ina! Iniwan mo ang pamilya mo. Dahil babaero, kuya mo. Sandali! Kathy G, sabay kong pinalayas ng pamamahay ko si Tito Greg at si Mrs. Castro. Nung araw na yon, nalaman ko na si Mrs. Castro pala ang aking tunay na ina. Kaya pala ganun na lang ang bigat sa loob ko na pinanghihimasukan niya ang pamilya ko, Kathy. Dahil para sa akin, wala talaga siyang karapatan, lalo na at nagawa niya akong abandonahin noong 2 taong gulang pa lamang ako. Kathy, sino ba sa aming dalawa ang tama? Siya na inuna ang sarili para makalaya sa abusado niyang asawa? O ako na tiniis ang asawa ko para wag maranasan ng anak ko ang pagkakaroon ng hindi buong pamilya? Naiinis akong isipin na sinusubukan niyang umayos ng pamilya ng mga estudyante niya. Gayong ang sarili niyang pamilya ay hindi niya nagawang ayusin at isalba. Iniwan niya ang nag-iisa niyang anak para sa pansariling kapakanan, Kathy. Pero totoo bang iniwan niya talaga ako? I also started questioning my Tito Fred, Kathy. Totoo kayang iniwan ako ng nanay ko o inilayo niya ako sa nanay ko? Kathy G, punong-puno ng katanungan ang isip ko. Pero may mga sagot na hindi ako handang harapin. Sabi ko makilala ang tunay kong ina pero galit ako. Kung may kasalanan sa akin ang Tito Fred ko, paano ako magagalit sa kanya? Paano ko aayusin ang buhay ng anak ko kung sarili kong buhay ay hindi ko makitaan ng direksyon? Kathy, sana po ay matulungan niyo ako. Ganon din po ng inyong mga tagapakinig. Dahil gulong-gulo na po ang aking utak. Salamat po sa pagbasa. Gumagalang, Arlene. Love Me, Kathy G.